Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon 14 ng Mayo ay Martes ng ikapito na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ngayon ay kapistahan ni Apostol San Matias. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mag-isa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol ay sinasabi ni San Pedro na kinakailangang pipili sila ng isa sa mga alagad upang kahalili ni Judas, upang makumplito ang mga apostol na 12 na siyang nagrepresenta sa panibagong Israel, dahil ang lumang Israel ay representa ng 12 tribo, kaya 12 din na apostol. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na manatili tayo sa kanyang pag-ibig, gaya ng pag-ibig sa Ama at sumusunod sa kanyang kautusan. Kuminsan, hindi natin naisabuhay ang kautusan ng ating Panginoon na pag-ibig. At dahil dito, tayo'y napalayo sa Diyos at dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala. Kaiminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinahulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matias ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol. Sa pagmamalasakit niya para sa amin, kami naway
marapatin mong mapabilang sa iyong mga hinirang, na magkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot na kapalaran sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at wag nang tirahan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan ito isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus. Mula nang binyagan siya ni Juan hanggang siyakyat sa langit. Pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinagurending Husto. At sila'y nanalangin, "Panginoon, alam niyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang inyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkulin tinalikda ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya." Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Sa ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Hirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon, pupurihin tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoon Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Hirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay tinataas, sa mga prinsipe ay sinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat na narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at mananatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ikapito na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ngayon, 14 ng Mayo, ay kapistahan ni San Matias, ang nahirang na apostol, upang ang 11 ay makumplito na maging 12. Ang tema po sa ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pag-ibig. Sa salitang Hebreo, dahil mga Hebreo naman yung mga apostol, ang pag-ibig ay ahava. Pero ang ating mga pagbasa, dahil original na nakasulat sa Koine Griego, liban lang sa Salmo na nakasulat sa Hebreo, ang unang pagbasa at ang ating Ebanghelyo ay nakasulat sa Koine Griego. At sa Koine Griego, ang pag-ibig ay agape. Na ito naman ay nasalin ni San Jeronimo nung ang original na pagkasulat sa Griego ay naisalin sa Latin. Kaya diligere at makita natin dilexit ang turo ng ating Panginoon. Una sa lahat, ano ba ang pag-ibig at bakit ito ang batayan ng lahat ng mga kilos, lahat ng mga gawain at tunguhin ng simbahan, lalo na ang nahirang
ng ating Panginoon na mga apostol. Sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 1, verso 15 hanggang 26, ay atin pong napakinggan na kinakailangan na makumplito yung 12 na mga apostol. Si Judas ay naghudas o nagtaksel sa Panginoon at iminibinta niya ang Panginoon hanggang ito'y naparusahan sa hindi niya kasalanan na ipako sa cross, namatay. Pero ang kanyang kamatayan ay para sa katubusan ng lahat. At siya'y nabuhay muli upang ipahayag na ang Diyos ay siyang magtagumpay. Ang Diyos ay siyang magwagi. Hindi yung mga taksel, hindi yung mga taong hindi kumikilala kay Kristo. Kaya noong naghihirang ang mga apostol ng kahalili na pinamunuan ni San Pedro, ay nagsipalaran sila at si San Matias ang nahalili. Bakit po 12? Sapagkat ang unang hinirang na bayan ng Diyos ay kinumpuni ng 12. Ito naman ang 12 na tribo na mula sa lahi ni Abraham at napunta sa pamilya ni Jacob na naging Israel, at ang kanyang mga anak ay siyang na 12 ay siyang namuno sa 12 na tribo. At ang simbahan na bagong hinirang na bayan ng Diyos, kailangan din makumpuni ng 12 na siyang pundasyon sa lahat, kaya hinirang ang 12 na mga apostol. Ang batayan ng kanilang pagkakaisa ay ang utos ng Panginoon na pag-ibig. Kaya, kinakailangan po nating tingnan ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanya pong habilin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 9 hanggang 17. Na ito yung huling mga turo ng Panginoon, at ang turo niya ay tungkol sa pag-ibig. Kaya una sa lahat, sinasabi niya sa versikulo 9, Kapitulo 15, Ebanghelyo ni San Juan, na kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Na ang pag-ibig ay siyang tunay na batayan sa lahat ng mga nakukumpuni na simbahan o nabuklod na simbahan at hinirang na bayan ng Diyos. At dahil dito, ang pag-ibig ay siyang kautusan na siyang nagbabago sa lahat ng mga pananaw. Hindi po ito pagbabago sa tradisyon na tinatawag na Torah. Torah ay tungkol sa kautusan. O tinatawag ito mga batas ayon kay Moises. At itong Torah ay nagtuturo naman tungkol sa pag-ibig. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 18, verso 19, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig niya yung sarili. Pero dito sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 9 at sumusunod, kaiba ang pag-ibig. Dahil sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 13, sinasabi niya sa versikulo 13, Kapitulo 15, Ebanghelyo ni San Juan, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kung atin pong tingnan, ang salita na ginagamit dito ay ang salitang agape.
Agape. Ang agape ay banal na pag-ibig. Ang Griego, lalo na ang lumang Griego na tinatawag na koinoko na Griego, ay mayroong 5 na salita tungkol sa pag-ibig. Una, philia, ordinaryo na pagmamahal. Pangalawa, eros. Ito yung pag-ibig na may hangad sa isang makatawan na hangarin o may pagnanais na pag-ibig sa dalawang nilalang. Pangatlo ay sinya. Ito yung pag-ibig na pag-uunawaan. Ang tinatawag natin dito, mutual understanding. Pang-apat, storge. Storge ay pag-ibig na kung saan ang isang tao ay tinuturing mo na kabahagi na yung pamilya. Kung siya'y mas matanda sa iyo, tinuturing mo siya na tatay o kapatid. O dili kaya, kapag siya'y medyo bata pa, ay tinuturing mo na kapatid na bunso. Pero ang pag-ibig ng storge ay nangyayari sa lahat na tumatanggap ng kanyang kapwa na maging bahagi ng kanilang pamilya kahit hindi bahagi ng pamilya. Ang panglima, at ito yung ginagamit sa ating ebanghelyo, agape. Pakisabi sa katabi mo, agape. Agape, ibig sabihin, love mo siya. At itong agape o pag-ibig ay pag-ibig na tunay, pag-ibig na dalisay, pag-ibig na banal. At ito'y ginagamit lang para sa isang relasyon na napakalalim na relasyon. Na sinasabi pa sa versikulo 13, handang mag-alay ng kanyang buhay sa kanyang minamahal, sa kanyang iniibig. Ito yung mataas na pagtingin ng tao sa kanyang kapwa, na ibigin niya at handa siyang mamatay para sa kanyang kaibigan, para sa kanyang minamahal. At sinasabi ng ating Panginoon na tinuturing niya tayong lahat, hindi na mga alipin. Kung tingnan natin ang lahat ng mga reliyon na luma, ang mga nananalig, ang mga disipulo ay tinatawag na mga alipin. Alipin sa isang pinuno ng relihiyon o Diyos. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi na alipin ang turing sa atin sa isa't isa. Bagkus tayo ay mga kaibigan. Kaibigan ng Diyos, kaibigan ng ating Pong Isus Nazareno, at ang pag-ibig na siyang batayan sa relasyon sa isa't isa ay hindi ordinaryo na pag-ibig. Agape. Agape, napakalalim na pag-ibig. At dahil dito, nag-alay ng buhay ang ating Panginoon para sa atin. Hindi na tayo mga ordinaryo pa na makabilang na tagasunod at nanalig sa Kanya. Tayo ay bahagi ng Kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Isus Nazareno na dahil sa Kanyang pag-ibig o agape sa atin, tayo'y nagkaroon una sa lahat ng pag-asa na magkaroon ng luklukan sa kalangitan. Pangalawa, na dahil sa Kanyang pag-ibig, tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. Kaya sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Verso 10, ako ay naparito upang maglaan ng buhay at tiganap at ikasiyasya. Pero dapat po nating tingnan na higit sa lahat, ang Diyos ay pag-ibig. Sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, Verso 7 hanggang 8, sinasabi niya, mga kapatid, mag-ibigan kayo. At Verso 8, sinasabi niya, sapagkat kung mayroong pag-ibig, ay mayroong Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Na ang ibig sabihin natin dito, kailangan ang bawat kilos ng ating buhay ay dahil sa pag-ibig. Kung tayo'y gumagawa ng may pagmamahal,
tayo'y nananalig sa Diyos. Kung ang lahat ng ating tunguhin sa buhay ay dahil sa pag-ibig, una sa lahat pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, ganyan pamahal sa ating sarili, tayo ay maituring na tunay na mga nananalig sa ating Panginoon. Kaya dapat po nating tingnan, napakahalaga na mamuhay sa pag-ibig, sapagkat kung tayo namuhay na sa pag-ibig, ang Diyos ay nasa atin at tayo'y nananalig at nanatili sa Diyos. Naway, tayo ay mabuhay sa pag-ibig sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. May namahal kong mga kapatid, pinili ng Diyos si Matias upang maging isang apostol, isang saksi sa muling pagkabuhay. Idalangin natin na matupad ang kalooban ng Ama sa mundo, sa lahat ng lugar at lahat ng gawain. Atin pong itugon, palakasin mo kami, O Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu ng karunungan, lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastol ng simbahan. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang bokasyon ng pagkapari at pagiging relihiyoso sa ating pamayanan at pamilya naway dumami. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga lalaki at babae nagtatalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway magkaroon ng tunay na diwa ni Jesus na makipamuhay sa atin upang maglingkod at hindi ang paglingkuran. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makita ang pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos naming makapangyarihan, pinili kami ng anak at nagbunga ito sa aming mga buhay. Ipagkaloob mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa tulong ni San Matias sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa ingin ng loob, narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa ingin ng loob, narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ka kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan ngayong kapistahan ni San Matias.
pagundangan dito, pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kay kaysa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito, pangpara sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na imlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ni San Matias at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkan ay lagi mong pinapagsalo sa banal na pakikinabang bilang tugon sa pagdalangin ni San Matias para sa aming kapakanan. Marapatin mong mabunot naming kapalaran ang pumuhay kapiling ng mga banal sa iyong kaliwanagan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng narito at lahat ng naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan naway ng inyong panalangin na dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na may magandang loob na laging tumutulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng naugnay sa atin, naway ang pagpapala ng Diyos ay suma sa inyo. Pag-ibig. Pag-ibig ay siyang napakalalim, dakila, at pinakabatayan ng ating buhay bilang Kristiyano. Naway, ang pag-ibig
ay ating maisabuhay sa ating mga tahanan, opisina, pagawaan, sakahan, kahit saan man tayo, upang makikilala na tayo'y kay Kristo at makikilala na tayo'y sa Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mayari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan nagsusumamo sa makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na may maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ang naiibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umahiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus na. Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.